Blessing! Magandang araw po sa inyong lahat. Naririto naman po tayo sa ating palatuntunang #blessings. At kasama po natin dito ngayon si Father Lito Hobson, ang ating co-host, no, para sa ating episode ngayon. Father Lito, kamusta ka na? Magandang araw sa iyo, Bishop, at Happy Easter pa rin. Siyempre, di ba? No? Oo, yun. Mahabang panahon ito ng pagdiriwang ng Pasko, ng pagkabuhay ng Panginoon. At maganda nga kasi nabibigyan po tayo talaga ng panahon para mahubog talaga ng Panginoon para tayo lahat ay maging Easter. No? Siyempre, we are an Easter people. Yun, diba? Easter people. Yan. Sige, at may Bishop, mga... siyempre, ating palatuntunan, meron tayong mga kabataan, ano? Dalawang parokya sila, no? From Santa Lucia Parish at Holy Family Parish, no? Una, pinakikilala natin si Brother Magandang Jeffrey. araw po. Ako po si Jeffrey Lagartia mula sa parokya ng Santa Lucia Parish. So ako po ngayon, dati po akong youth leader. So for 9 years. So ngayon po ako po ang current as SDM coordinator. At the same time po is member of Knights of Columbus as financial secretary. Okay. Oh, Jeffrey, ha? Opo. Ngiti ka naman. Yan. Siyempre, kailang Easter eh. Dapat masaya Opo, tayo masaya. eh. No? Tsaka lahat ng mataba dapat nakangiti. Ayun. Palagi nakangiti. Masaya tayo Nagugutom na dapat. Uy, masaya naman pala. Nagugutom ka na. Mamaya na tayo kumain. No? Pero ako'y nagagalak. No? Kamusta na ang parish priest mo? Okay naman po si Father Paul. Very supportive po. Talaga po isa po siya sa mga sabi ng supportive na naging pari namin sa Santa Lucia Parish. Very good. No? Magandang Talagang marinig yun. No? Buhay na buhay po talaga ang parokya. Okay. Galing. Oo. At meron tayong pangalawang guest from Holy Family Parish. Sige. Magandang araw po. Ako po si Daryl Balagtas mula sa parokya ng Holy Family sa Kapitolyo. Ako po ay ang kasalukuyang Assistant Worship Ministry Coordinator at ako po ang isa sa mga senior altar service po na aming parokya for 12 years and ongoing po until now. Knights of the Altar ka? Yes po. Wow, pa. Ikaw ba nagsimulang Knights of the Altar din? Nagsimula rin ako Knights of the Altar. Ako nga pinakamalaking Knights of the Altar nung maliit ako eh. Yun na nga lang talaga. So Daryl, ang po. parish priest mo si Father Roy. Yes po, si Father Wow. Rosa. Alam mo ba yan ang aking pinanggalingang parish, Holy Family? Opo, nag-misa po kayo noon one time ng piyesta po ng December. Nakwento nyo nga din po sa mga umalis Kasi po. dati kaming nakatira dun sa San Roque Street, San Roque Drive, Yes sa po. Barrio Capitolio. Opo. Doon ako actually lumaki for 10 years, no? Bago Wow. kami lumipat sa Quezon City. No? I'm Dati- happy naman, at least, no? Nagsimula lahat bilang Knights of the Altar, no? Yes po, Bishop. Very good. No? Bishop, itong sineselebrate natin itong Sunday na ito, very special sa atin, very close also to our hearts. Of course, yung iba ring mga linggo, definitely. Pero ito yung linggo ng mabuting pastol. Nako, Good Shepherd. Alam mo, kaya malapit sa akin yan kasi yung aking parish doon sa Fairview, sa Diocese of Novaliches, Good Shepherd Cathedral. No? Tapos, napakahalaga dahil yung aking coat of arms, no? Yung motto ko, Yes. Pace Agnus Meos, from John 21, no? Feed my lambs. No? Kaya, kasi siyempre bilang obispo, alam naman natin ang obispo, ang pare, pastol, pero hindi lang yan. Lahat ay may katauhan para maging pastol. Magulang ka man, ikaw ay anak, o lalo na mga lingkod sa parokya. At itong mga youth, sila ay maituturing nating mga pastol. Oo. At saka hindi man binabanggit ni Bishop, pero meron siyang mga libro na ginawa na lahat ng title ay mayroong kinalaman sa shepherding. Ako, medyo mga ilang taon na yun eh, no? Naglabas ako ng mga homiletic reflections, no? Yung una, ang sa year A ay Shepherd's Voice, no? Tapos yung year B ay Shepherd's Staff at yung year C ay Shepherd's Oil. Kasi nakita ko yun dun sa dun sa Psalm 23, Yes. 'di ba? Napakaganda, no? Kaya lahat 'yan ginagamit ng isang pastol, yung tinig, yung tungkod, 'di ba? Tsaka yung sinasabing langis para sa kanyang mga tupa. Kaya talagang talagang very rich sa meaning yung yung pagiging pastol, no? Pero pakinggan natin yung ating mga guests, Bishop, kung paano sila nakatanggap ng pagpapastol, no? Sige. So, sa akin po nun sa parokya namin, way back po, Bagyong Ondoy po ito. So, bago po ako maging full
youth leader. So parang that time po kasi, kung familiar po tayo, September, nung pumasok po yung bagyong Ondoy. So ang barangay po namin ng Barangay Manggahan ay talaga pong lubog sa baha. So that time po, as wala po kasi parang inactive no ng social service, sabi ni Father Lino is, asan yung mga church servant? Kasi ang dami na pong mga casualties doon sa simbahan, sa parokya. So kami po, nag-initiate po kami na parang at our own pocket na mag-ambag-ambag para matulungan po yung mga casualty natin doon. That time po, nakita po ni Father Lino na gano'n. So sabi po niya, sige, simula ngayon, ikaw na ang magiging SSDM coordinator sa parokya. So parang lahat po is accident. Parang aksidente nang nangyari sa akin. Kasi that time po, ako po yung youth coordinator that time. So parang, feeling ko parang nagkapatong-patong na. Pero siguro sabi ko, may challenge ang Panginoon para sa akin. So parang sinasabi niya na, hindi lang dyan yung kaya kong gawin sa iyo. So kumbaga, may papastulin ka pang mas marami ka pang nasasakupan kasi as youth, as kabataan, mas marami kang matutulungan sa kanila. Siyempre po, physically, tsaka spiritually, mas mamomotivate mo yung mga ano. Parang iisipin mo, no? Calamity crisis, no? Parang tinawag ka ng Panginoon, tapos sasabihin mo, para naging aksidente lahat, naglilingkod ka na, no? At lalo na sa mga kabataan. Pero sabi ko isang pagninilay natin, nothing in this world is an accident. Yes. Di ba? Kaya dapat makita natin, no, na talagang may kamay ang Panginoon. Opo no? nga. God writes straight in crooked lines. No? Kaya, at makikita natin kung paano nga ito'y gagawin niya para makita natin yung ating tawag o calling. O ikaw naman, gandang mag-share ka din. Oo. Yung sa akin naman po, nakafocus siya dun sa family ko, dun sa sharing for pagpapastol. It's more on dun po sa side ng lola ko po. Kasi po, at that time, yung mother ko po is busy at the same time, pati father ko po. Since may time na talagang minsan inaabot sila ng 9 o'clock, 10 o'clock ng gabi sa kanilang trabaho. There's a time na ang naiiwan lang po sa bahay, nung bata pa po kami, nung kuya ko, is yung lola ko po, tsaka yung lolo ko po. Pero after 2 years po, nung panahon na yon, my lolo went sa Amerika ho. So ang natira sa amin sa bahay, ako, yung kuya ko, tsaka yung lola ko po. Then every time na magmula sa paggising po namin sa umaga, hanggang sa pagpasok sa eskwelahan, pag-uwi, makapag-siesta, hapunan, hanggang sa makatulog, yung lola namin nakabantay sa amin na parang every time she would, maaaring sabihin niya sa amin na, nakakain ka na ba? Ano yung kailangan mong gawin sa eskwelahan? May kailangan ka bang tapusin? Kamusta naman yung araw mo? Then kapag nasasabi na namin yung mga kwento namin o yung kung paano nangyari sa araw namin, lagi siya magbibigay ng storya kung paano siya namuhay nung siya ay nasa early years niya pa po. And at the same time, nung mga panahon na patulog na kami, lagi siyang mag-aaya na magdasal kami. At the same time, magbabahagi ko siya ng mga dapat naming baunin sa araw-araw na buhay. Alam mo, Daryl, pag kinikwento mo yan, naiisip ko na tayo sa pamilya, mararanasan natin ang pagpapastol ng mga mahal sa buhay. No? Magulang, lolo, lola. No? Kaya ito yung medyo may impact sa atin at lalo na sa araw-araw nararanasan natin ito. Sige, Bishop, pag-usapan natin ng marami pa tungkol sa pagmamastol, no? Sa pagbabalik ng ating palatuntunan. #blessings. Our lives are gifts from